Isang panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Para sa DZRH TV, ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halina at sabay-sabay tayong matuto dito lang sa Expert's Opinion. Sa halos isang taon na pinagsamahan natin, marami-rami na tayong tinalakay at mga bagong kaalaman na tinuklas sa tulong ng iba't ibang pag-aaral at mga lokal na eksperto na naimbitahan natin sa ating palatuntunan. At kahit sa paglipas ng panahon, may mga kaalaman pa rin na walang kupas at mananatiling timeless, anuman ang estado ng ating lipunan. Ngayong araw ng linggo, magbalik tanaw tayo sa mga kaalamang tiyak na kikiliti sa inyong mga isip. At syempre, sisimulan natin yan sa pag-inom ng tubig, ngayong tag-init. Tubig is life, lalo na ngayong sagad sa buto na naman ng heat index sa iba't ibang panig ng bansa. Sa dami ng benepisyo ng pag-inom ng tubig sa ating mga katawan, matagal nang itinanim sa atin ang kahalagahan ng pag-inom ng 8 baso ng tubig kada araw. At kahit alam nating hindi naman ito palaging nasusunod, paniguradong marami ang curious kung required nga ba talagang gawin ito. Ang kasagutan, alamin sa aking report. Malaking porsyento ng ating katawan na tinatayang umaabot sa 50 to 70% ay gawa sa tubig. Nakatutulong din ito para mapanatili tayong hydrated at mapababa na rin ang ating temperatura. Nagsisilbi din itong lubricant ng ating joints at tagalinis ng ating body waste. Sa dami ng benepisyo nito sa ating katawan, hindi maitatanggi na tubig is life. Kaya naman palaging sinasabi sa atin ng mga nakatatanda na dapat daw tayong uminom ng 8 baso ng tubig kada araw. Pero, kailangan nga ba talaga ito? Ayon sa Commonwealth Care Alliance, hindi naman ito universal standard dahil kadalasan ay sumasapat naman ang 4 hanggang 6 na baso ng tubig para sa isang malusog na individual. Maliban dito, ilan din sa mga pagkain kinukonsumo natin sa buong araw tulad ng prutas at gulay ay naglalaman din naman ng water content. Batay naman sa pag-aaral ng US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, kailangan daw ng mga lalaki ng 15.5 cups o 3.7 liters ng fluids, habang 11.5 cups o 2.7 liters naman kada araw para sa mga babae. Pero ayon sa mga eksperto, case-to-case basis pa rin naman ang dami ng water consumption ng isang tao. Depende sa lifestyle nito. Gayun din kung may iniinda itong sakit o matinding health condition at kung ito ay nagdadalang tao. Halimbawa, kung ikaw ay physically active at mahilig mag-exercise, dapat ay damihan ng inom ng tubig upang ma-replenish ang nawalang tubig sa katawan na inilabas sa pagpapawis. Paalala pa ng mga doktor, hindi natin kailangang hintayin na tayo ay mauhaw bago uminom ng tubig. Mainam din daw na ikalat ang pag-inom nito sa bawat meal sa buong araw. Alam kong oras ng siesta ngayon, pero wala munang matutulog. Naranasan mo na bang malagay sa isang sitwasyon kung saan nagising ka na lang sa mahimbing na tulog, hindi makagalaw at tila may kakaibang nilalang na nakapaibabaw sa iyong katawan? Nako, baka naman nabiktima ka na ng tinatawag na sleep paralysis. Ang paranormal at scientific na paliwanag sa pangyayaring ito, alamin sa aking report. Naranasan mo na bang magising sa gitna ng gabi nang hindi ka makagalaw at may nakapatong sayo na isang madilim na nilalang? Kung oo, baka nakakaranas ka na ng tinatawag na sleep paralysis. Bagamat madalas na naiuugnay sa aspetong paranormal, iginiit ni Theophilus, isang paranormal researcher na may siyentipikong paliwanag sa likod ng pangyayaring ito. Ang sleep paralysis is a defense mechanism of our body para hindi tayo mapahamak. Kasi pag tayo ay tulog, uncontrollable yung movements natin. No? So kapag tayo ay nananaginip, meron tayong tinatawag na rapid eye movement kung saan ang mata natin ay umiikot ng mabilis and it causes us to dream.
May mga pagkakataon anya na nagigising tayo kahit hindi pa tapos ang ating rapid eye movement o REM na siyang nagre-resulta sa bangungot kung saan nagmamanifest o nagkakaroon ng ilusyon na tumatawid ang mga nilalang sa ating panaginip sa totoong buhay. Dagdag pa nito, nagkakaroon tayo ng mga uncontrollable movements kapag tayo ay binabangungot na pwedeng makapanakit ng ating sarili at ibang tao. Kaya naman pinaparalisan nito ang ating katawan bilang defense mechanism. Pinaparalyze yung katawan para hindi makagalaw. No? So yun yung parang yung sinasabi ko na nagigising ka, hindi pa tapos yung rapid eye movement, tapos meron ka pang sleep paralysis. Ang tendency, nakikita mo na nga yung entity sa panaginip mo, tapos yung katawan mo pa naninigas. Ito raw ang pangunahing dahilan kung bakit kinatatakutan ng marami ang konsepto ng sleep paralysis. At kung sakali naman daw na makaranas ka nito at upang makabalik sa ulirat, pwede raw paggalawin ang daliri sa paa bilang pagpapamalas ng malakas na willpower. Maliban sa malabong paningin, may iba pang uri ng eye disorders na posible nating mamana mula sa ating mga magulang. At isa na nga riyan, ang color blindness. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pagiging color deficient ng isang tao? Makinig na maigi dahil baka ikaw pala ay colorblind. Bibigyan kulay yan sa interview snippet na ito. Hindi na bago sa ating pandinig na may mga partikular na sakit o karamdaman tayong namamana mula sa ating mga magulang. Gaya na lang ng color vision deficiency o mas kilala bilang color blindness. Isa itong pangkaraniwang kondisyon na mas madalas sa mga lalaki, kung saan hindi nakikita ng isang tao ang mga kulay sa normal na pamamaraan. Ano nga ba ang nangyayari sa mga mata ng isang tao kapag ito ay colorblind? If you're colorblind, so ang nakakakita sa mata natin is your retina. Yung hindi naman nakakakita, this is the only part of your body, ito yung nakakakita talaga yung retina mo. Now, the middle part, yung macula, which is the really important part, only 5% of this actually sees color. Ayon pa sa optometrist na si Dr. William Hans, ang katiting na 5% na ito ay may rod and cone cells na tumatanggap sa liwanag na pumapasok sa ating mga mata at nagta-translate ng mga kulay. Nagre-resulta ito sa isa sa tatlong uri ng color blindness. Una, ang red-green color deficiency, kung saan may problema ang tao sa pagtingin sa mga bagay na may kulay pula at berde. Ikalawa, ang blue-yellow deficiency, kung saan posibleng hindi nakakakita ng blue light o di naman kaya ang asul ay nagmumukhang kulay berde. At ikatlo, ang achromatopsia o rod monochromacy, kung saan ang cone cells ay nawawala o hindi gumagana, dahilan para maging black and white ang paningin ng isang tao. Ang tanong ng marami, may lunas nga ba ito? You cannot correct color vision in any way. Wag kayong magpapaloko, walang treatment for color vision. You just have to learn how to live with it. Gayunman, may mga gumagamit ng specialized glasses, hindi para makakita ng kulay, kundi makatulong para mas madaling makita ang pagkakaiba ng mga ito. Taong 1997 nung sumikat ang Japanese animated psychological thriller na Perfect Blue. Tampok dito ang kwento ni Mima, isang ex-pop idol na tila minulto ng matinding disassociation mula sa realidad matapos niyang pasukin ang mundo ng showbiz. Ang ibang audience, inihambing ito sa ideya ng split personality disorder kung saan may dalawa, tatlo o higit pang tao at pagkatao sa loob ng isang katawan bilang isang coping mechanism. Narito ang report. Marami na ang sumubok na itampok ang iba't ibang uri ng mental health illness sa mga pelikula at telenovela. Pero dahil sa komplikadong konsepto nito, malaking hamon pa rin ang gawin ito. At isa nga riyan ang Dissociative Identity Disorder o DID o mas kilala sa tawag na split personality. Ang DID ay isang mental health condition kung saan mayroong dalawa o higit pang magkakaibang personalities o alters ang isang tao sa magkakaibang oras.
Isang uri nito ang tinatawag na possession DID, kung saan mistulak ang sinaniban dahil halatang halata ang pagpapalit ng personality. Bawat alter ay may sariling pagkatao, pag-iisip at alaala, kung kaya nagkakaroon ng memory gap ang pasyente sa tuwing magpapalit ito ng personality. Pwede rin itong magkaroon ng gender identity na iba sa orihinal na persona. Halimbawa, kahit ikaw ay lalaki, ay posible na isa sa mga maging alter mo ay babae. Ayon sa Cleveland Clinic, nagsisilbing coping mechanism ng tao ang paglabas ng iba't ibang alter mula sa matinding stress at trauma, dulot ng physical at sexual abuse, neglect at digmaan. Ilan sa mga sintomas na dapat ding bantayan ay ang pagkakaroon ng anxiety, delusions, depression at memory gaps. Pagtitiyak naman ng mga doktor na ma-manage ang DID sa tulong ng medications at psychotherapy, kung saan susubukang emerge ang magkakaibang alters sa isang persona. Guilt tripping. Isa ito sa mga pinakakilalang taktika para manipulahin ang ibang tao na sumunod sa ninanais natin. At para sa ating mga Pilipino na likas na malambot ang mga puso, dito tayo madaling makuha at mapaniwala. Pero alam niyo ba na lumalabas sa isang pag-aaral na hindi daw epektibo ang pangungonsensya para makapanghikayat ng tao? Kung bakit? Alamin sa ulat na ito. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami na ang pangungonsensya ay kadalasang ginagamit na paraan ng advertisers at fundraisers para tayo ay makinig at sumunod sa kanila. Bagamat nakagawian na napag-alaman sa pag-aaral ng Washington State University noong 2023 na hindi pala talaga epektibo ang agresibong pangungonsensya pagdating sa paghihikayat. Ayon sa resulta ng pag-aaral na isinagawa sa higit 7,500 participants, mas tumatalab ang pag-induce ng guilt kung ang approach nito ay paghikayat para sa ikabubuti ng lipunan o ng ibang tao. Sa ganitong paraan, bagamat hindi 100% effective, ay nabibigyan nito ng pagkakataon ng tao na makapagmuni-muni ng may kalmadong isip at maramdaman na mayroon siyang sariling desisyon. Samantala, kung ang approach naman na ginamit ay ang direktang pamimilit, mararamdaman ng tao na parang ipinapasa sa kanya ang responsibilidad at sisi, dahilan para magkaroon ng mataas na posibilidad na hindi ito pumayag o mahikayat. Ayon kay Wei Peng, lead author ng pag-aaral, mas epektibo rin ang guilt bilang motivator for action para sa mga malaking issue na nakakaapekto sa tao tulad ng natural calamity at social injustice. Lumalabas din na mahalagang konsiderasyon sa isang tao kung may kahihinatnan nga ba talaga ang kanyang magiging pagkilos. Sa sarap ng iyong pagtulog, naranasan mo na bang mapabalikwas dahil sa pag-aakala na ikaw ay nahulog sa iyong kama, kahit na nakahiga ka lang naman? Alam niyo ba na may scientific explanation pala sa likod ng kakatuwang pangyayaring ito? At lumalabas din sa mga pag-aaral na hindi ka nag-iisa dahil nasa 70% pala ng mga tao ang nakakaranas nito. Ang dahilan kung bakit ka tila na-fall, hindi kay crush, kundi sa kama, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Naranasan mo na bang biglang magising sa gitna ng iyong pagtulog dahil sa gulat at pakiramdam na ikaw ay parang nahulog, natatakot o di kaya naman ay parang nakuryente? Ito ang tinatawag na hypnic jerks o sleep start o ang biglaang paggalaw ng ating muscles habang tayo ay natutulog, maaaring paggalaw ng buo o kung minsan ay parte lamang ng ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral, halos 70% ng adult population ang nakararanas nito at nangyayari habang ang ating katawan ay dumadaan sa transition mula sa pagiging aktibo at gising hanggang sa tayo ay makapagpahinga. Ayon sa Medical News Today, wala pa itong malinaw na sanhi, ngunit marami rin ang pinaniniwala ang nagiging factors na maranasan ito ng isang tao. Una ay ang sobrang pagkapagod, kakulangan sa tulog at kung hindi komportable ang iyong posisyon sa pagtulog. Factor rin ang stress at anxiety ng isang tao na nakakapagpahirap na makapagparelax at ang body and brain stimulants gaya ng caffeine, nicotine at iba pa na nagpapaudlot sa ating pagtulog. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, wala namang dapat ikabahala rito dahil normal itong nararanasan ng isang tao.
Ngunit paalala pa rin na magpakonsulta sa doktor kung mapadalas ang iyong hypnic jerks o kung sa Tagalog ay pagpitlag at kung mayroon kang maranasan na muscle contractions. At bilang katatapos lang ng Semana Santa, nakagawian na ng mga Katolikong Pilipino ang makiisa sa Visita Iglesia tuwing Huwebes Santo matapos ang misa ng huling hapunan. Sa panahong ito, magdamag na nakabukas sa mga simbahan para sa mga nais mag-alay ng kanilang panalangin sa banal na sakramento. Pero higit sa pag-aalay ng dasal, naniniwala ang isang pari na ito ay isang paraan ng pakikiramay sa Kristong nagpakasakit sa krus. Pakinggan ang pahayag ni Reverend Father Oliver Yalong sa ulat na ito. Iba-iba ang paraan ng mga Katolikong Pilipino para gunitain ang Semana Santa. May nangungumpisal, may nagpepenitensya, nagso-social media detox. Pero isa marahil sa tradisyon na matagal nang nakatatak sa kulturang Pinoy ay ang Visita Iglesia. Ang Visita Iglesia ay isang tradisyon ng pagbisita sa 7 simbahan tuwing gabi ng Huwebes Santo matapos ang misa ng huling hapunan upang pagnilayan ng daan ng krus sa harap ng banal na sakramento sa Altar of Repose. Repose, yung temporary altar lang siya. Bakit may temporary altar na iba sa main altar? Kasi nag-consecrate tayo ng communion host, so Blessed Sacrament, para sa misa ng Huwebes Santo, para gamitin natin sa Biyernes Santo kasi walang misa ng Biyernes Santo. Pero nagtitipon tayo at nagdiriwang, tinatanggap pa rin natin ang ating Panginoon. Ayon kay Reverend Father Oliver Yalong, presidente ng University of the Assumption, kabilang sa mga inaalala natin ay ang pagtataksi ni Judas sa huling hapunan, pagdarasal ni Jesus sa hardin ng Getsemani, paglatigo at hanggang sa kanyang pagkamatay. So, pagharap mo dun sa altar of repose, ay yun ang iyong pinagmumuni-munihan. Kumbaga sa isang salita, ito ay isang pakikiramay. Higit sa pag-alala sa krus na dinala ni Kristo, ang pagninilay-nilay sa harap ng naturang altar ay isaanyang anyo ng pakikiramay sa Panginoon. Primarily, kapag nagbisita iglesia ka, ipahiwatig mo lang na nakikiramay ako, Panginoon. Naintindihan ko po yung pinagdadaanan ninyong sakit at sakit para sa aking mga kasalanan. At ito po ay nagbibigay daan sa akin para humingi ako ng tawad sa inyo at bumalik ako sa landas na inyong gustong ako'y tatahakin po. Paglilinaw pa nito, ang Diyos ang ating binibisita at hindi ang simbahan. Paraan din daw ang Visita Iglesia upang mapabanal o maging holy dahil simbolo rin ito ng naging pakikibahagi sa mga huling sandali ng buhay ni Kristo. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Aling kaalaman ang pinakatumatak sa iyong isip? O baka naman, may iba ka pang paksa na gustong pag-usapan sa ating palatuntunan. Ibahagi na yan sa amin via comment section. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan din namin kayo ng bagong kaalaman. Muli ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion.